Tila nahuhuli raw ang mga kababaihan pagdating sa larangan ng siyensya. Batay kasi sa isang pag-aaral, kakaunti lang daw ang mga babaeng nasa mataas na posisyon sa akademya kumpara sa mga lalaki. Kapansin-pansin ding iilan lang ang mga babaeng scientist sa Pilipinas. May report si Victoria Tula. Sa alinmang propesyon at maging sa pinakamatataas na posisyon sa gobyerno, bumibida na ang mga kababaihan. Pero isa raw ang siyensya sa mga larangan kung saan kaunti lamang ang mga babae. Sa ulat ng Boston Consulting Group, 11% lamang ng pinakamataas na posisyong akademiko sa Europa ang hawak ng mga babae. Sa 132 Nobel Prize naman, 5 pa lang ang naigagawad sa mga babae. Sa Pilipinas, may kakulangan din daw sa mga babaeng siyentipiko. Napansin ito ni Dr. Lourdes Cruz, ang kasalukuyang Pangulo ng National Research Council of the Philippines. Nagtapos si Cruz ng chemistry sa Universidad ng Pilipinas. Kumuha naman siya ng doctorate degree in biochemistry sa University of Iowa sa Amerika at itinanghal bilang national scientist. My father was a chemist. And so, kahit subconsciously na-influence siguro ako, merong mga fields where parang masyadang macho type yung field. Like sa engineering, karamihan lalaki, geology. May mga babae rin daw na kumuha ng science course na mas pinipiling iwan ang trabaho para mag-alaga ng mga anak o kaya maghanap ng ibang trabaho na mas mataas ang sweldo. Ang kakaunting bilang ng mga siyentipiko sa Pilipinas, isa sa mga nakalulungkot na realidad, gayong mahalaga ang agham at teknolohiya sa pag-unlad ng anumang bansa. If you look at the statistics, mababa ang competitiveness natin. We have about 70 to 100 researchers per million people. I think Thailand has over 300 researchers per million people. Victoria Tulad, GMA News.